akalain nyo sabi nito si Berhere, kwan daw, kung wala tayong gagawin daw, yun nga, estimation daw nila, may mga modeling ganito, meron mga ano sila, scientist, hanggang next year pa raw po ito. But these are all estimations. Ito'y mangyayari kung walaan niya tayong gagawing intervention. Ano ngang intervention? Tayo sinasabi natin ang dapat ninyong gawin. But ikaw na lang ba nandiyan sa DOH? Si Duque, nagkukuya-kuy na lang. Di ba department yan? Dami nyo dyan. Hindi lang naman ang nagtatrabaho sa DOH, yung mga nasa ospital. Marami pang ano yan. Isang department yan. Buong Pilipinas yan eh. Mga kaibigan eh. Di ba katulad nung sinasabi natin, i-consider ninyo bilang pag-aaral. Tignan ninyo, kausapin ninyo yung mga nagsasabing pwede itong maging parang para hindi ka tablan yung virus na yan. Kailangan mo yung gamot ng isang doktor. Ngayon, di ba, trending na ngayon yung sinabi natin na yun. Kailan yun? Noong isang buwan pa yun eh. Di ba, yung si Dr. Pabunan. Tinatanong ko nga dahil Sambales eh. Kung kamag-anak sigurado ito nung sikat nating rockstar, si Resty Pabunan. Di ba ho, mga kaibigan? Ayan eh. Pagkatapos, ito kamakailan. Yun na rin ang pinag-uusapan ngayon, yung bakuna na manggagaling din sa bagay, nabasa rin natin ito. Pero, sinasabi natin kaagad, dapat alerto yung gobyerno sa ganyan. Hindi yung aasa lang tayo sa imbensyon nila, pagsaliksik nila. Tapos sa bandang uli, pwede rin pala to. Di ba, in example ko pa nga yung apo ni Abalos, yung anak ni dating Mayor Benhar Abalos, yung apo nung commissioner dati ng Comelec. Di ba namatay yun? Kumain lang ng karne, merong ano ron bakterya. Akalain nyo namatay. Tapos nung patay na, nasabi, ang gamot pala lang doon, nagkakahalaga lang ng 20 pesos. Kung ininom yun, hindi mamamatay. Namatay eh. Nakita na ninyo? Meron talaga mga gamot na. Di ba? Virus yan eh. Katulad nung sinasabi nung doktor dun sa Sambales. Sabi, marami nagpapatotoo. Meron pa raw mga pamilya ng military. Dengue, napagaling. AIDS, napapagaling daw. Sabi nila, masama bang subukan yun o kaya pag-aralan? Kasi itong mga ito, pag pinag-aralan, kailangan may pera. At ang masama dito kay Berhere, sip-sip din pala ito eh. Siguro may balak to, palitan si Duque. Mga kaibigan, na pinagmumura ngayon. Ang sabi niya, kung hindi agad, ito sip-sip, ito na. Take a look at other countries para hindi siya mapaginitan sa sinasabi niya. Wala naman siya sinasabing detalye o mechanics. Motherhood statement yung sinasabi niya na kailangan daw merong intervention. Ano nga ang intervention yon? Anak ng... sabi pa, take a look at the other countries. Yung mas mayaman sa atin na bansa ang tinutukoy niya. Tingnan ninyo ang mga numero nila. Yun ang lagi naming binabalikan. Ba't ka nakatingin sa numero? Ba't hindi mo tignan kung ano yung initiative nila? Kasi nga, ang naging dahilan na sinasabi
ng grabing pagkalat, halimbawa sa Italy, yung pagbaliwala ng publiko sa panganib nitong China virus na ito. Binabaliwala wala yan. Akala nila, ano yan, yung swerte-swerte. Di ba sabi pa nung una, droplets. Sabi natin nung una ano yan yung airborne yan ngayon, tinatanggap na ng marami, airborne. Di ba? Kita ninyo, mga kaibigan. Hindi niya sinasabi Ito sabi niya, ito sinasabi niya sip-sip. Kaya ako duda ko, gusto palitan nito si Duque. Kung hindi agad nag-declare ng enhanced community quarantine si Pangulong Duterte when there were people who were even saying na OA. Yun nga, katulad nyo, yung binabaliwala. You can only imagine how overstretched na siguro tayo kung hindi agad tayo nag-declare ng ECQ. Ba't sa akin wala nagsasabi ng ganito? Mga kaibigan, hindi pa nga kayo kumikilos Hindi pa nag-i-issue ng travel ban 1 buwan at kalahati pa, mga kaibigan. Di ba kayo testigo at hindi maitatago yan dahil recorded na yan mga kaibigan, inaaromba natin, di ba, gabi-gabi. Kasama pa natin si Peter wala pang panganib nun. Kaya hindi nyo na papakinggan ngayon si Peter, panganib sa kanyang kalusugan dahil matanda sa akin si Peter Ibig sabihin, vulnerable siya. Di ba? Maging ako, vulnerable dyan Kaya lang, hanggat kaya natin, ganun talaga. Kailangan natin magsakripisyo. Hindi naman ako si Arnold Clavio at saka si Mike Enriquez, di ba? Ayaw na mag-broadcast. Bo-broadcast na lang sa bahay. Wala, hindi ako sanay. Minsan, sinubo kong magbahay, di ba? Sa bahay, wala Hindi ako komportable, mga kaibigan. So, ayun hindi pare-pareho, tugma-tugma ang sinasabi. Ewan lang natin kung magkakatugma-tugma pa yan dito sa isang spokesman ngayon na umalis, tumakbo, tapos bumalik. Di ba, mga kaibigan? Ewan lang natin kung ano magiging resulta nito pong pagbalik nitong si Harry Roque. Ngayon, maiba tayo, mga kaibigan. Alam niyo, noong isang araw, pinasyalan ako sa bahay ng dalawa nating kaibigan, magkapatid silang musician. Lintik ang kwentuhan namin, nakalimutan kong kumain ng tanghalian Nagtanghalian ako, mag-alas 5 na ng hapon. Napasarap ang kwentuhan namin. Pero kami mga nakamas din at saka may social distancing dahil magkakalapit kami bahay. Napag-usapan namin, sabi ko, alam mo, maswerte tayo ngayon. Tayong mga inabot natin ng martial law. Kagabi nabanggit ko to di ba? Bakit? Anya? Kasi, kako. Medyo pinagdaanan na natin yung curfew. Di ba? Ang mga nakakaawa ngayon, itong mga bata, yung hindi nila naranasan yung curfew. Ang kaibahan nga lang, ang haba nitong curfew ngayon. Sipin mo, alas 8 ng gabi, hanggang alas 5 ng umaga, hindi bale, basta sa kaligtasan ng lahat. Hindi ba? Wala naman masama ron. Hindi natin minamasama yun. Baka mamaya
Akala ng iba, minamasama ko yun. Hindi, tayo pa nga ang nagmumungkahi. Lahat naman ng ginagawa nila. Pero sa Japan, nakita mo, katulad nun, di ba, constitutional. Tigil nyo na yan, pwede dito yan kasi marami na kayo nilabag eh. Kung sabihin yung checkpoint na yan eh, pwede yan. Hindi pwede yan. Pero pwede, di ba? Dahil kailangan. Di ba? Mga kaibigan, yung sinasagka, bakit yung bang tao dito nandito ka lang eh, hindi ka alis ng abroad eh. Sinasagkaan bang pag-alis mo? Hindi. Sinasagkaan eh. Pero kailangan. Kaya tayo payag. Hindi ba? Kailangan. Labag din yun eh, sa karapatan ng tao eh. Yung movements mo, makakartel, di ba? Papasikipin yung kilos ng tao. Wala tayong magagawa. Kailangan natin gawin yun at sundin yun. Bakit? May panganib sa buhay ng lahat ng tao. Sabi ko nga sa inyo, wala nang sikat dito. Ang sikat na lang dito, si Katsupoy, namatay pa. Di ba? Mga kaibigan. Kailangan eh. Kaya lang, maswerte tayo na mga inabot natin yun. At least hindi na tayo mahihirapang mag-adjust. Di ba? Ngayon, eto nga pala kagabi, nabanggit ko sa inyo yung pelikulang napanood ko tungkol sa istorya nitong si Winston Churchill, ang naging Prime Minister ng England, mga kaibigan. Ang pamagat ng pelikula Darkest Hour. Yun pala, binabanggit din pala sa akin yun ni Rogie Tortalacino ng Cebu, mga kaibigan. Ang lumabas doon, si Gary Oldman. Bagay sa kanya eh. Kasi may edad eh. Old man. May edad na yun eh. Yung aktor na gumanap dito. Lolo na, kumbaga talaga. Ngayon, nagkamali ako. Kasi meron akong nabanggit, di ba, na siya yung isa sa naging tinawag na foretelling sa Biblia, yung sinasabing merong 4 na anghel. Di ba? Na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa. Mali pala ako ron, kaya ako kinokorek ko yung aking nasabi kagabi. Hindi naman ako si Soriano. Soriano, mali-mali sinasabi niyan, tsaka yung pamangkin niyan, kung ano-ano mga imbento sa Biblia, mga kaibigan. Imbento lahat yun eh. Tayo, kaya lang natin binabanggit yan kung kinakailangan. Tsaka hindi naman ako nagpapanggap na dalubhasa ako dyan sa Biblia, di ba? Nakatulad ni Sorianong nagpapanggap. Yan ang mga klase ng tao ngayon, panggap. Papanggap na may natapos, tapos daw ng college. Nakikipagdebate pa sa isang abogado. Abogada, si Antiporda. Ngayon, tinatanong ni Guanzon ikaw ba, nakagraduate? Kala mo, sino kang abogado? Abogada yun Saka ba nagtapos? Ang tinitignan niya, yung maling pagbigkas ng Tagalog ni Guanzon. Hindi niya tinitignan yung kahulugan ng sinasabi ni Guanzon. Para ma-insulto niya. Kasi nga, ang sagot niya, nagtapos daw siya ng college. Hindi niya sinabi kung anong kurso. Sige. Nananawagan ako kay Commissioner Rowena Guanzon. I-push mo yan, Commissioner Guanzon. Ang sinasabi mo sa pangahas na DENR undersecretary, undersecretary, mga kaibigan. Ito isa pang pahamak ito, mas lalong pahamak ito. Nagtataka tayo sa umpisa pa lang
na yan ilagay sa gobyerno, nawala na ako ng gana dito sa gobyerno. Tandaan ninyo yan. Kumukuha pala kayo ng ganyan. Nagduda na ako. Nagkamali ba ako? Ba hindi? Kasi ako madaling, sabi ko nga sa inyo, pwede ako sa lukuhan. Basta wag lang matagal. Yan ang katwiran ko. Pwede naman tayo sa lukuhan eh. Wag lang matagal. Tapos daw siya ng college sa PUP. Talaga? Sige nga. Push mo nga yan Commissioner Rowena Guanzon, tignan mo kung totoo sinasabi niyan. Tatapatin kita. Walang naniniwala sa mga nakakakilala dyan. Sa sinasabi niyang sagot laban sa iyo. Na siya nagtapos ng college. May diploma ako. Baka sabihin niya, may diploma. Madali yan diploma eh. Kahit sa recto, nabibili yan eh. Yan diploma, na ipapagawa yan eh. Ang itanong natin ngayon, ang gusto nating malaman nitong si Commissioner Rowena Guanzon, walang naniniwala na nagtapos siya ng koleyo. Sa mga nakakakilala dyan, nakilala ko. Ba't di mo i-push? Para, mga kaibigan, magkaalaman. Yan. Nagtapos pala sa PUP, college, Sige, alamin mo. Commissioner Guanzon, anong kurso at kailan? Ayos ba? Hindi, ulitin ko yung aking erratum. Maging sa periodiko naman ganyan eh, may erratum, di ba? Mabuti na yung kasi ayoko magpanggap eh. Kasi mapapahiya rin ako, di ba? Kaya ako, inaamin ko pagkakamali ko, nagkamali ako. Si Winston Churchill ay sa Second World War. Kaya hindi siya yung nabanggit ko kagabi, mali ako sa pagbanggit sa kanya kagabi, na isa siya doon sa tinatawag na 4 na anghel na foretelling sa Biblia na nakasulat siya sa Apocalypse 7:1 ng Apocalypse. Sa Tagalog, nakasulat kasi ron pagkatapos nito ay nakakita ako ng 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. Ito yung binabanggit na merong 4 na anghel. Ito'y tumutukoy dun sa First World War. Nagkamali ako kagabi, nasabi ko na isa si Churchill doon, hindi doon pala. Sa Second World War si Churchill eh. Kasi yung First World War, ang binabanggit pala doon na 4 na anghel. Nagkatotoo to eh. Sila yung tinawag na Big Four. Sa atin, sa mundo, tawag sa kanila, Big Four. Sa Biblia, nung hindi pa nagaganap yan, sila ay tinawag na 4 angels. 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa na pinipigil ang 4 na hangin. Yung hangin na tinutukoy sa Apocalypse, kasi ang Apocalypse, hindi yan literal. Yung aklat na yon ng Biblia, marami doon ay hindi literal. Halimbawa, sinabing hangin, ang katumbas pala ng hangin doon, gera.
digmaan. Mga kaibigan, yung hangin sa Apocalypse, tumutukoy sa gera. Kasi, hindi mo naman mapipigil ang hangin kaya hindi literal yun. Doon pa lang di ba? Upang huwag humihip. Paano nila pipigilin ang hangin? Hindi ba, biro-biroan nga yung sa atin pipigilin mo yung hangin o kaya yung alon, pipigilin mo. Parehong hindi mo magagawa yun, literally. So, ibig sabihin, kapag hindi mo magagawa na mapigil ang hangin, ibang hangin ang sinasabi ron. Hindi totoong hangin na kamukha dit na alam nating hangin. Upang huwag umihip. May mapipigil. Sinong tao makapipigil sa pag-ihip ng hangin? Sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. Yan. Ang tinutukoy pala ron, na 4 na anghel, yun the Big Four nung World War I. Kilala rin sila sa Council of Four. Yun sina Woodrow Wilson ng Amerika, David Lloyd George ng United Kingdom, Vittorio Emanuele Orlando ng Italy, at si George Clemenceau ng France. Yan. Sila yun. Nangyari sa kanila yung sinabi sa Biblia. Kaya walang paumanhin sa kung nagkamali ako kagabi ng pagbanggit. Bueno, mga kaibigan, isa pa sa paraan ngayon, lalo na dyan sa DSWD palpak. Nakita ninyo yung mga video, pinalalabas sa balita. Yung pera, literally pera, bibigay 8 sa isa katabi. Mga naka-face mask. Doon pa lang labag na sa protocol Ang pangit ng sistema. Magmula sa pagsalansa ng pera, ang pangit tignan. Bali ba ako pag tumingin ako iba. Kaya madalas, nagkakatotoo. Alam niyo kung bakit? Yung style ng pagbilang nung nakita ko, yung daliri pa lang ng tao, alam ko kung sakim sa kuwarta o hindi. Yung nagbibilang na DSWD. Bagay, pinakikita nila ron, 8,000 ilalagay sa sobre. Ang pangit. Kasi iaabot doon sa karap. Ito namang karap, iaabot doon sa isa. Asan na social distancing? Hindi man lang gumawa ng lamesa. Nakaupo sila. Para, nga po ma-observe nila yung protocol. Hindi pa yun. Ang pangit tignan nun. Saan bansa ka nakakita ng gano'n? Ito yung pamimigay natin. Ito, hawak yung kwarta talaga, Persia. Hawak yung pera. Hindi lang, 8,000. Mga kaibigan, nilalagay sa sobre. Yun yung pinakikita nilang ipamumudmud nila. Di ba laking kalokohan? Ito hindi nila naisip. Tigil nyo na yung katarantaduhan yung yan. Alam nyo kung sino dapat ninyong ikumbin sa krisis na ito? Pinakamabisang paraan na magagamit ng gobyerno, lalo na yan DSWD. Pagod na pagod kayo sa kabibilang ng pera. Alam nyo kung sino ang pinakamaganda mag-deliver ng pera ngayon? Yung mga kartero. Bakit hindi nyo ngayon ipatawag ang mga kartero?
yan ang nakakaalam. Mostly, yan, kilala nila ang mga tao kung saan sila nakadistino. Mga kaibigan, tama hindi? Kumbin ninyo, yung post office, isama ninyo. Palibasa, siguro hindi kayo talaga tapat. Katulad niyan ang dami nagrereklamo, hindi mo maintindihan kung per pamilya, ang sabi raw, pag 3 pamilya nakatira sa bahay, isa lang daw bibigyan. Di nagpatayan yun. Mga kaibigan, di ba? Talagang palpak hindi, nung umpisa ka, bawat isa yan Bilangin yung populasyon At bilangin mo man yun sa populasyon, yung perang nilabas ng gobyerno dyan, yung earmark budget para dyan na inallocate na budget para dyan, nirelease na budget, kasya Sobra pa Siguro, kaya binabago-bago nila, teka, ibahin natin para malaki manakaw. Di ba? Ngayon, pag yan, ginamit nyo ang post office, ang postal service, kasi naisa pribado na yan di ba? Yan pong Postal Corporation, mga kaibigan. Dapat, yan ngayon ang itap ng gobyerno sa distribution ng pera. May paraan Hindi lang kayo nag-iisip. Bakit? Ang daming naghahanga dun sa pera. Ultimong barangay kupitan. Mga kakawat, siyempre unahin nila sarili nila kung paano sila makakarami. Di ba? Purong gugulang yan. Ang itinakbo talaga niya sa barangay, pera Kaya nagsipagkandidato yan. Yan ang pangunahin dyan. Proteksyon sa sarili. Sariling kawalang yan. Nakita ninyo yung nagpasabong dun sa North Cemetery, barangay chairman ng Caloocan. Yan na naman bago na naman yan. Namungkahi natin. Kasi gusto natin makarating talaga sa tao yan. Masama yan yung agawin ninyo sa kinauukulan niyang perang yan. Di para sa inyo yan. Mga walangya kayo. Kayo, sumusweldo kayo. Marami na kayo nakukulimbat dyan. Doon po sa Africa ito, 'di ba? Gatun do South sa Kenya, mga kaibigan. Yung mambabatas doon si Moses Kuri. Nanawagan siya na ipag-utos na lahat ng inchik na pumasok sa kanila palayasin na sa kanila, mag-evacuate na kayo palabas ng bansa namin. Immediately. Mga kaibigan, alam niyo kung bakit? Pagkatapos mapabalita na ang mga Chinese community nanghaharas na ng mga Aprikano. Yung mga inchik na naninirahan sa kanila. Sipin mo yung mga tagaro nang hinaharas. Meron daw kumalat na mga video kung paano pinalalayas ng mga inchik na ito mula sa kanilang bahay at yung mga itim, mga lokal, na natutulog sa karsada. Sila raw ay pinalayas din sa mga hotel at mga apartment sa kabila na nagbabayad ng kanilang upa. At kanilang, ito pa mga inchik na to, ang
nagpaparatang doon sa mga itim na nagdala raw ng coronavirus sa bansa nila. Kita nyo, kahayupan ng mga hayop na yan talaga. Tao ba yung mga yan? Dayo sila ron. Yung mga tao doon ang gustong apihin. Yan ang tandaan ninyo. Yan ang katakutan ninyo na mangyari dito sa bansa natin. Di ba? Lahat na, nabili na nila. Meron ng mga, yun nga mga kababayan natin nagpapaupa, pinalayas yung kapwa Pilipino para kapalit ng mga inchik, di ba? Na mas malaki bayad sa upa. O ngayon, kaya sinasabi ko, unang-una ngayon, wala nang purpose na, o dahilan para manatili pa yung mga inchik niya. Ang ipagtaka nyo, ba't sila nandito pa? Ano ginagawa nila rito? Wala nang pogo, wala nang sugal ngayon. Bagsak na ang mundo. Ang kabuhayan ng mundo, bagsak na. Wala na magsusugal. Stop na nga ang pogo eh. At pagkatapos nito, wala makapagsasabi kung gaano katagal para makabawi ang iba, makabangon ang iba. Wala na makapagsasabi niyan. Wala nang direksyon ng ekonomiya nun. Ha? Hindi tayo, yung common sense yan eh. Halimbawa, sinasabi nga natin, di ba? Ang problema natin ngayon lockdown, hindi lang yung pagkaubos ng ating savings. Ha? Okay, hindi tayo pinagbabayo, sinisingil, pinupuwersa ngayon, hindi tayo pinupuwersa ngayon ng Meralco, yung pangunahing serbisyo, tubig. Sama mo na yung communication, mga telepono, mga cable, yan. Sama mo na yan. Hindi ka sinisingil, pero hindi ibig sabihin, hindi ka sisingilin. Konsiderasyon lang. Dahil sa sitwasyon. Siyempre, kaysa ibayad dyan, para mabuhay ka, uunahin mo na ang makakain ka. Hindi ba? Putulan nyo na ako. Paano ako kakain kung may kuryente nga ako? Hindi ko naman makakain yung kuryente. Alam nga naman kainin ko yung bumbilya namin sa bahay. Di ba? Yan ang problema ngayon. Pagkatapos nito, tatambak yan. Yan bayarin mo. Magbibigay ba sila ng konsiderasyon kung paano mo babayaran yan? Problema yan eh. Sabi nga sa kasabihan, we will cross the bridge when we get there. Doon pa lang natin malalaman, pagkatapos niyan, kung paano magiging sistema ng pagbabayad sa kanila. Naipon yan, nag-accumulate yung pera, yung utang. Hindi lang isa pinagkakautangan mo. Ang dami na. May telepono ka, may kuryente ka, may tubig ka. Isipin ninyo yan. Gaano kalaki yan? Hindi naman tayo mga kadamay na makapalang muka, di ba? Ang gusto nila, sustentuhan sila ng gobyerno, nakaka-order sila ng pizza pie sa mga basta ka nagutom sila. Yan, magpapadeliver. Alang yan, mga tao yan. Di ba, mga kaibigan? Yun eh. So, paano ka magsusugal? Sa ibang bansa, sinong magsusugal dyan sa Pogo? Ganun ba talaga ka-demonyo mga inchik? Wala ng pera, magsusugal. Ano yung pambabayad niyan? Magpapatayan dito yan. Ang may problema niyan, cargo tayo. Yung pera natin gagastusin sa serbisyo ng pamahalaan para sa mga Pilipino, sa kanila isiserbisyo. Yung panahon ng pulis, sa kanila gagamitin.
tayo nagpapasweldo sa pulis, sa lahat ng sangay ng gobyerno. Kaya, ang nagtatrabaho sa gobyerno, hindi mo masasabing sila ay pwedeng mangagat ng kamay ng nagpapakain sa kanila. Katulad ng paniwala ni Antiporda. Ha? Mga kaibigan, ang sabi ni Commissioner Guanzon ng COMELEC, abogado ba yung DNR official na yan? Saan ka nag-graduate, attorney? Sa tweet ni Guanzon. May sumagot naman. Siyempre, mga ano to, tutang karihan to. Netizen daw sila. Hindi kayo netizen. Hindi abogado. Dating presidente raw ng National Press Club na bumaboy. Ganun ba yon sa Press Club? Sa komento naman, tinawag siya syunga eh. Ano ba yung syunga? Yun yata ang tawag ngayon sa tanga. Mga kaibigan, dahil doon sa kanyang sinabi, sa sinabi nito si Antiporda, yung kasi mga empleyadong nagugutom doon sa DNR, wala raw karapatan yun na magreklamo laban sa nagpapakain sila. Meaning to say, gobyerno. Mali. Tinanin nyo, yung paggamit nung ganon, yung sinasabing wag mong tutuklawin yung palad na nagpapakain sa'yo. Yun yung kasabihan, di ba? Yun, applicable yun. Hindi sa gobyerno. Hindi pinakakain ng gobyerno yung empleyado ng gobyerno. Ang nagpapakain sa buong gobyerno, ang taong bayan. Kita nyo, paggamit, mali. Mali ang pagkaintindi. Ngayon, sabi niya, di ba kinwestiyon ngayon? Kasi nga, ang babaw hindi niya alam ang ibig sabihin ng kakapirasong yun. Hindi niya alam na ang ibig sabihin nun, hindi mali yung paggamit niya ng paniwala, ng pagkaintindi niya pala dun sa sinasabi niya, yun, mali. Ano sabi? Abogado ba yan? Saan ba nag-graduate? Attorney? Sabi naman ni Syunga, Madam Commissioner Rowena Guanzon, I will not stoop down to your level. Tapos, oops, ba? Parang column palibasa, column nito sa dyaryo, hindi naman siya nagsusulat Maliho pala. I will not step up to your level. Kasi attorney po pala kayo. Yan, parang hindi niya alam na ang mga commissioner ng COMELEC attorney. At ako'y isang college grad lang po from PUP. Mukhang sobra po talino nyo. Kaya binigyan nyo ako ng hashtag Syunga. Sagot ni Pangahas Antiporda. Mga kaibigan, total, siya na rin lang nagsabi nito. Kung ako si Commissioner Rowena Guanzon, i-push mo yan. Lawyer ka. Alam mo kung paano mong tutuklasin kung totoo na yan si Antiporda, katulad ng sinasabi niya, nakapagtapos ng koleyo sa PUP. Alamin natin ang katotohanan. Kasi kung ako tatanungin, hindi ako naniniwala. At maraming hindi naniniwala. Inchendes! Push mo yan, Commissioner Rowena Guanzon. Ang saya-saya niyan, no?
Bueno, magbabasa-basa na ho tayo dito ng ating mga pagbati. Pero bago ko kayo batiin, babatiin ko muna yung anak ko. Birthday. Magtatapos na kasi. April 14 ang birthday noon. Ilang minuto na lang, 50 na. O kaya narito muna, babatiin ko ang aking anak na si Maraya sa kanyang kaarawan ngayon. At dahil birthday niya, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Di kaya magalit yung anak ko sa akin. Ha? Si Fernando Datol po, mga kaibigan, binabati, sabi niya, ang gusto niyang batiin ko raw yung Dole at yan DSWD. Awa ng Diyos, wala pa ring ayuda nila sa amin. Sabi niya, dito sa Northville 3, Bayugo, May Kawayan, Bulacan. Yun, wala pa raw doon Kailan ba darating? Yan ay darating kung di mananakaw. Yun ang sigurado. Alam nyo naman sa atin, yun lang ang sigurado Pag hindi nanakaw, may pera. Pag nanakaw, wala na. Si John Avila at ang nanay niya, mother niya, si Ginang Leonora Avila, binabati natin. Pati na kanyang kapatid na si Teresa Westrum at Marilu Kapulong na asawa naman ni Joselito Kapulong na nakikinig din po sa atin sila from Chino Hills, California. Yan ba Chino Hills sigurado kayo sa Amerika yan, baka sa China yan Joke. Mga kaibigan, alam nyo, maraming ibinubunga rin itong lockdown, ano ba ito? Quarantine. Kwento sa akin ni Philip Glenn Araw, hindi daw kapitbahay nila, parang nasisiraan na ng bait. Naburyong na, kasi pati raw pusa, akalain nyo, pati pusa, kinakausap niya. Nasisiraan na raw. Kaya, ang matindi ho niyan, ikinuwento niya sa kanilang aso. At yung aso, tawa ng tawa. Binabati rin natin si Cesar Manangan at ang kanyang may bahay na si Mrs. Nora Manangan, taga Chino Hills, California, hindi ho China. Chino lang ang pangalan, pero hindi ho sa China yan, sa California ho yan binabati natin si Bel Asa, si Marlon Pexon, kaibigan natin sa Chicago. Oldies but goodies. Isang musician, si Colin Gavin, Eli Lopez ng Calabria, Italy. Si Freddy Datu, Rudy Santos ng Bandang Horoscope sa California po. Nabati natin Crisia Lauren Sion Hagutana. Tama ba ang bigkas ko? Si Wilson Barayro Caringal from Rome, Italy. Si Gina Mirna Guillermo
ng Chicago at saka siyempre si Roxanne Rankin ng Florida. Si Johnson Damasco T. Lilian Cato Ruiz ng Bay Area, California. Rogie Tortalakino ng Cebu. Si Cherry Noblesada, si Jojo Brian Aspiras ng Maynila. Robert Ledesma Baria, at yung kasama niya raw, si Ryan Cacho, sa Riyadh sila, mga kaibigan, binabati natin. Narciso Rodriguez, si Julian Leiper ng Connecticut, si Edna Pereras Vargas ng Hong Kong, Larry Atanasio, Robert Aquino, Yabadaba Dudes, Raul Trono, si Arnel Mercado ng Winnipeg, Canada, Carmela Torres Balcos na ating katropa, katropa nating Arlene Tañedo Varias at Mon Varias ng Amsterdam. Sina June Di Valencia, isang singer, actor. Rosita Disi, Susana de los Santos, ka Ani Flormata Saludes, ka Enyang Mina, Jorge Beichong ng Tokyo, Japan, si Andres Bonifacio ng Michigan, si Connie Petate, ayan, si Cheryl Belen, nanonood from Antioch, California. Radex Gonzalez, si Carol Torres Brihiño, binabati natin, si Carmela Torres Balcos, si Jose Joy Asuan Belen, Josue Hernandez, Jermaine Isidro, si Noel Fajardo ng Dasmariñas, Cavite, si Kagawad Elena Eliasar Kalunsag at dating chairman Boy Kalunsag ng Santa Mesa, Manila. Alvin Samson from London, nanonood po, at ang kanyang minamahal na si Cecilia at anak na si Ondoy. Palagay ko si Ondoy ay ipinanganak pagkatapos ng bagyong Ondoy. Nasa Caloocan sila ngayon, ha? Si Lita Nunez, Nomar Chavez, Virgilio Abibas ng Sacramento, California, Freddy Mariano, si Connie Petati pala sa Hong Kong, si Enzo Cristobal ng Doha, Qatar, Joseph Barredo ng Dubai, Joe De Lemos, Gil Rodriguez from Nabotas, Al Angeles ng Temecula, California, Napoleon Gasga Pollero ng Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, Sani Gamboa, June Gases, vocalist ng Abracadabra, ngayon naka-base na po sa Guam, Placido Corbito, Edgar Villaruel, Francis Rodriguez, katropang Barberia, si Ben Autoshop ng Valenzuela, Leo Villena, Refaivanan Cheracha ng Sorsogon, Alex Umali watching from Italy, Pedro Penduco, Emilski Zapata Sablan, Joe De Lemos, at ang si Rodolfo Santos ng Imus, Cavite, si Gawan Maria Luisa, Maria Dolores Santos, Oscar Samson Jr., Joey Regalado, watching from Los Angeles, katropang Ella Samson Alviar, Edgardo Lim ng New York, Martiniano Santiago, Romel Centeno, William Sarmiento, Robin de la Cruz, Hans Queenie
ng Arayat, Pampanga, Teodora Alcairo, Richard Ziugilod, ano yan, Doliges, Sininita Francisco, Mimi Basalio, Buenas Dias, Joel Diaz, katropa natin sa Italy, tsaka si Carolina Luge, Bong Benavides, Sauro Abaw Kaadan, Florencio Carino, Herson Parong ng Washington, sa Everett, Washington, USA, Jose Joy Asuan Belen, Robert Ledesma Baria, nabanggit na natin, si Rusty Tolentino, isang veteran musician, Leonilo Baculanlan, si Canuel Binuya, si Joseph John Tolentino Caringal, Josie Cuevas, at ang Cuevas family sa Kapispisa, Tansa, Cavite, Reynaldo Cruz, Alvin Samson, i-boycott ang Chinese product. Kaya bang gawin yan ng mga Pilipino? May nationalism pa ba Pilipino? Si Lope Andal, Dave Dumbrique, Antonio Dalangin, Jovan Buenafed Daan, Mark Ellis de Guzman, lungsod ng Maynila, Florencio Carino. Alam niyo si Mayor Lim, nabalitaan ko nagdonasyon pa ng 500,000 kay Isko. Hari nawa, makarating yun. Si Joseph Jude Caporal Villaseñor, Joseph Barredo, Hernando Noblesada, Joan Uishi, Rodel Etorma, si Tabag Wang, si Matt Bautista, Rudy Feliciano, si Julie nabanggit na, si Lisel Santiago, Dick Namia, Junski Walter Monhe Cabs, si Erwin Abisamis. Kaano-ano niyo po si Lito? Si Lito Lapid, dati kong kamag-anak. Si Jess Lapid Jr., may kamag-anak ko rin yun. Palagayin niyo ba yung mga ibinalita ko sa inyo tungkol kay Lito Lapid alam niyo, narinig niya yun. Sigurado yun. Palagay niyo. Mali ang tanong niyo Dapat ang tanong niyo, ituring ka pa kayang kamag-anak? Sa palagay niyo ba, ituturing pa tayong kamag-anak? No? Kayo naman, no? Si Alberto Policarpio ng Massachusetts. Si Jinggoy Estrada, kung talaga matapang, yun ang hirap sa nagmamatapang, di naman totoo. Alam niyo kung ba't hindi totoo? Kung talagang totoo sinasabi niya, labang kay Francis Zamora, yung mayor, ba't sa social media niya sinasabi yun? Dapat pumunta rin siya sa bahay. Diba? Sa labas ng bahay. Doon siya magtalumpati. Namumuliti ka kayo Diba? Diba kayo naiya? Hindi niyo ba alam na may crisis ngayon, ang in charge, yung nakaupo, hindi kayo. So, kung may gagawin kayo, mag-aama, na gimmick, coordinate nyo muna. Pwede kayo ipahuli, mass gathering yung ginagawa nyo Diba? Bawal yun Di ba kayo nahihiya? Kayo naglalantad ng katangahan nyo. Alam na alam, politika ang pakay nyo. Si Josie Cuevas, Lito Magat, Leds Chulbo, nanonood din sa kwan ito. TV Plus. Bella Saledor Pribado Rehencia. Nga ba kasi ng pangalan Wala ka ba maigsing pangalan? Si Alexian Saint Alexius. Kaya
Katropang Yula Sotelo. Oh, si Ompo Bermudez. Ano pa? Julie Combate Manaol ng Toleson, Arizona. Angeles Regala ng Kingdom of Saudi Arabia. Oh, si Greg Veluz. Akong Gamboa. Nixon Nang Torres ng New York. Felipe Omanio. Oh, Binyan City, Laguna. Si Joe Kelso. Catherine R. Uy. Silvio Lugarte ng Mississauga, Ontario. Si Dan Frank. Danny Lofranco from Houston, Texas. Ayun. Ano to? Felix Fresco ng Bagbagin, Caloocan. Danny Boboy Duran, isang musician. Ewan ko lang, papayag siyang matandang musician. Hindi. Senior. Sa amin kasi ganyan, pag nauna ka, senior. Si Cesar D. Soriano. O Gina Kawamoto. Ayan. Alfred Ginto, Ria Duque Paulite. At wala na pong oras. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pa? Mga kaibigan, wala na po tayong oras. Di nga ba't Salamat po sa lahat ng sumubaybay ng ating palatuntunan. ganap sa bayan mo? Sa pangalan po ng ating mga technical director, si Ana, at ang ating idol, si Ariel, ang macho guapito. Pantay, Ito po si Percy Lapid. ang pag-ibig ay tunay Maraming salamat dito sa bayan ko. Dito at magandang yumaga! Teddy Boy, Loksin!